Patuloy tayong binibless ni God. Sa wakas ay nakuha ko na ngayong pera ko sa home tax. Prinasis ko lang ito online sa tulong ng aking isang kaibigan. At dahil nagkaroon ng problema yung aking bank account, ay kinuha ko siya ng cash sa post office. Hello mga kabsat, Boss Joey here! 1.4 million tax refund. Galing ito sa home tax. Karamihan nga pala sa mga EPS worker katulad ko rito sa bansang South Korea, ito yung pinaka-problema. Meron din kasi mga amo na hindi marunong nito. Minsan sila pa natututo sa mga empleyado. Merong ilan nagkukusa at yung iba naman hinahayaan na lang yung mga empleyadong kumilos. Sa part ko, family business yung napasukan ko. At tatatlo lamang sila sa pamilya. Kaya sa tingin ko yung mga gantong klase ng bagay wala na silang pakialam. Lalo't wala naman sila mapapala. Pero yun nga lang kinakailangan ko pumunta ng post office. Hindi aari ng weekend na siyang day off ko. Kaya ang ginawa ay pinasamahan na lang ako sa anak ng amo namin. Kapag marunong ka gumamit ito online, gamit ang app na ito, ay makukuha mo siya diretso sa iyong bank account. Maiging natulungan ako ng kaibigan ko. At dahil doon natutunan ko rin yung paggamit ng app at kung kinakailangan nyo ng tulong, bukas palad kami ng kaibigan ko. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya kasi baka bawal. Pero kung kailangan nyo talaga ng tulong, lumapit kayo sa amin. 50% lang oh. Joke lang. Syempre hindi tayo hihingi ng kapalit. Malapit nga lang pala yung post office dito sa amin. Mga 10 minuto lamang. Pinasamahan ako kaysa naman umabsent pa ako. 3 papel nga pala yung dumating sa akin. Dahil 4 na taon na ako rito mula 2019. Pero ang makukuha kong tax refund ay 2020, 2021 at saka 2022. Yung 2023 wala pa sa listahan. Bali next year pa yun makukuha. Ang total na makukuha ko nga pala ay nasa 1.4 million won. Malaking bagay itong mga kabsa. Halos 60,000 pesos na rin. Kung i-convert into peso, maiging pinagkaluban ako nito. Dahil tamang-tama ipapayos ko yung harapan ng bahay ko. Papalagyan ko ng tindahan sa harapan para merong pinagkakabalan yung mga nakatira doon. Sobrang bilis nga lang pala makuha yung pera. Halos pangalan at saka ERC number lang inilagay ko. Tapos ay heto, agad-agad bilangan na ng pera. Napapawaw nga ako niyan mga kabsat. At di ko sukot akalain makukuha ko to. Kasi nung nakaraang taon na nag-failed yung request ko, amo namin yung nag-submit. Pero dumating yung sulat na failed. Dati nga nasa 38,000 lang. 2022 kasi yung pinakamagastos kong taon. At yun yung dumagdag kaya mas lalong tumaas yung nakuha ko ngayon. Pagsakay nga pala ng sasakyan ay meron ako naisip. Sinabihan ko yung anak ng amo namin na may pupuntahan muna kami saglit. Dito sa isang mart na malapit lang. Sabi ko sa kanya ay meron lang akong bibilhin. Akala ko nga magagalit na siya. Kasi buong akala niya mag-grocery ako. Isa lang naman yung pakay ko. Bibili lang ako ng mainom at alam kong magugustuhan niya. Parang libre ko na rin sa kanya. Pinasok ko talaga ang mart para lang dun. Matagal na rin kasi ako nito niloloko. Dahil nga alam din niya may makukuha akong pera. Hindi naman siya nagsabi na ilibre ko siya. Pero bilang pasalamat at alam kong ikakatuwa niya, ay heto bumili ako ng coke. So tama nga ako ng akala. Akala niya mag-grocery talaga ako. Pero sabi ko sa kanya sa susunod na lang. Pagkarating ng company ay agad na rin ako dumiretso sa pwesto ko. Kasi nagamit namin yung oras ng trabaho. Halos 1 oras din kami nanatili sa labas. Nakakaya rin kaya sinipagan ko na. Siya rin namang ganado ako dahil may pera. Sino ba namang hindi gaganahan? Blessing to. Kaya naman thank you Lord. Sa mga oras na yan talaga nagpapasalamat ako. Kasi lately talaga namumblema rin ako sa pera. May mga kapatid kasi ako nanghihiram. At hindi ko alam kung saan ko pa hugutin. Dahil sa totoo lang napakarami ko na rin utang sa savings ko. At kinakailangan ko siyang bayaran next month. Bali isa't kalahating hulog ang kailangan kong gawin. Mahirap ang buhay dito sa bansang South Korea. Hindi lang kasi pagod yung kalaban mo rito. Yung pagka-homesick na may halong stress, bibida rin yun sa buhay mo rito. Kaya lagi kong sinasabi sa mga aspirants na dapat malakas ang inyong mga loob. Once kasi na nakapag-abroad ka, ikaw na talaga ang asa ng pamilya mo. Kahit pamagal ka sa sobrang stress, ay hindi mo magawang hindian ang mga inda nila. Kasi sila din naman yung dahilan kung ba't ka nag-abroad. Patuloy na nagtitiis, nagsasakripisyo at napapagod. Gayon pa man kapag pamilya ang inuna, ay tiyak naman yung kasiyahan. Malaking bagay talaga to para sa akin. Kahit na hindi ko inasanay siyang dumating. Sa mga hindi pala nakakakuha ng home tax dyan ha, huwag kayong magdalawang isip na magpatulong. Papatulong tayo sa kaibigan ko. Ang lahat ay magkakaroon. Kung hindi man kayang asikaso ng amo, huwag mag-alala. Lahat ng bagay na tututunang gawin. Online lang to. May tabi na nga yung ilan para may panlibre ako sa kaibigan ko. Kailan kaya? Salamat. Heart heart.